na tayo sa larangan ng arbitrary detention naman yun. Iba yun. Iba naman yun. Yun po yun. Paano yung kahihiyan niya? Dinampot siya eh. Hindi ba? Siyempre, kagaya niya. Oo. Dinampot na. Sabihin na natin hindi sinaktan, pero dinampot. Siyempre, kahiya-hiya yun. Oo. Dinampot siya, sinaktan pa. Kung civil case ang pinag-uusapan, baka pumasok siya doon sa tinatawag nating abuse of right. May karapatan ngang manghuli, pero sumobra. Kasi ang mga pulis may leeway kasi na maaari talaga magkamali. Diba? May leeway. Meron naman talaga. Oo, meron nangyayaring ganon. Pero dapat hindi abusuhin yung leeway na yon. Sa ating civil code, yan ang tinatawag na abuse of right doctrine. Maaaring may karapatan ka, pero kung inabuso mo, maaari kang pagbayarin ng bayad pinsala. Parang, o sige na nga, nagkamali ka, pero sinaktan mo pa, over ka. Iba yun. Oo, correct ka, Jelly. Ayan. So yung In layman's kahihiyan, terms. parang, ano na lang, paliwanag, hindi pala, mali, gano'n na lang. Ayun na nga, So, sorry wala nga na lang daw Sorry na lang, gano'n. Pwedeng humingi siya ng damages kung gusto niya. So pwede siyang magreklamo. Ngayon, Oo. attorney, sabi niya, gusto niya managot sila sa ginawa. Anong una niyang gagawin? Anong course of action? Narinig na natin kay Colonel, magpa-file siya ng kaso sa piskalya. Doon mag-uumpisa yan. Ngayon, kung nakita ng piskalya nga na, kung slight physical injury, direct filing na yan. Sa MTC, sa Metropolitan Trial Court, korte na kaagad yan. So, iyan ang una mong gagawin. Pupunta ka sa Office of the City Fiscal. Oy, mukhang alam mo na kung ano gagawin. May first step gagawin ka mo na. pa. Baka mamaya nagreklamo ka lang dito, pagkatapos sabihin mo na, ganun pala, sige, di bali na lang. Kakasuhan ka ni Colonel. Maraming salamat po, Colonel Eduardo. At dyan, sana'y nakatulong kami sa problema mo. At sana Oo. tulungan mo rin ang sarili mo. Oo, kaya dahil sa sinabi niyong tungkol sa karapatan na natutulog, ay nako, parang may naisip ako, meron akong gustong kasuhan. Okay, yan, magmi-meeting kami. Usapan natin yung upo ka din doon sa tabi ni Jan. Doon ako pupunta, ha? Ready na ang mga tanong ninyo at huwag kalimutang ilagay ang hashtag SolveNaSolve.tv5. Dahil mamaya, makikilibre legal na tayo kasama si Attorney Mel. Tutok lang dito sa Solve na Solve. Kaya po magre-renew po ako ng NBI. Na ibig sabihin Meron po na ako. parang may lumalabas na kaso mo, pero hindi mo naman kaso kasi kapangalan mo. Ikaw ba madalas ka napapagkamalan celebrity? Oo, saan? Minsan, madalas, minsan. Minsan na madalas. Magulo naman. Paano pakiramdam na napapagkamalan kang? Sino yung sinasabi nilang kamukha mo? Si Mark Anthony Fernandez lang. O di nga, sige, kunyari, katulad ko, napagkamalan kita celebrity. Paano, natutuwa ka ba? Paninindigan mo? O papaliwanag mo, hindi ikaw yun? Natutuwa ako, siyempre. Natutuwa ka. Dahil natutuwa ka, bibigyan kita ng Solve na t-shirt. Wow! Thank you, sir. Okay. Okay, God bless you. Steven Seagal, tsaka Mark Anthony Fernandez. Solve na solve. Solve na solve. Now, there's no reason for you to miss priceless moments at home. Watch over your family with FamCam, live streaming on the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL, the #1 home broadband. So good it hurts, so good it burns. The signature spice and flavor of Tabasco sauce fires up your favorite KFC chicken. The new KFC Crispy Fire Chicken. So good. Play to be beautiful? Show your hair's unlimited possibilities without worrying about damage. Dove with Keratin Actives nourishes your hair to repair damage inside out, so you can keep playing and keep being beautiful. Go play. Dexter. Gaya ng tunay na karne na pinakuluan ng matagal, ang Knorr Cubes nagbibigay ng lasa at sarap ng tunay na katas ng karne. Matutuwa ka sa dala ng sarap na buong-buo. Knorr, buong-buo ang sarap. Ang tagumpay, pinagpapaguran, pinaghihirapan, pinaglalaban. Dahil ang tagumpay, kailangang pagpawisan. Kaya gumagamit ako ng Rexona. Rexona keeps you feeling clean and fresh, no matter what. Stay fresh every day. Rexona, it won't let you down.
Cassie? Need a pampalamig? Beat the init with the new summer flavors of Selecta. Creamy mango graham cake, rich choco toffee crunch, and premium ube pastillas. Make summer cooler for your family. Sarap ng weekend with Selecta. Happy to be a mommy. Happy to create something for the family. Happy to be a wife. Happy wife, happy life. Nothing beats the feeling of being able to look after your loved ones. The smiles you get in return are priceless. Watch over your family with FamCam. Live streaming on the reliable family-sized connection of PLDT Home DSL, the #1 home broadband. In love ka ba pero shy kang manligaw? Pwes papalakasin ni Papa Jack ang loob mo dahil siya ang magiging tulay sa iyong panliligaw. Ang kailangan mo lang gawin ay sumali sa Papaligaw segment ng Call Me Papa Jack. Open ito sa lahat. Girl, boy, Becky at tomboy pwedeng sumali. Mag-record lang ng 15 seconds na video at isend via email sa callmepapajacktv5@yahoo.com. Be creative and original dahil ang pinakamagandang papaligaw video ang ilalakad ni Papa Jack. Kaya wag nang ma-shy. Tutulungan ka ni Papa Jack manligaw sa Papaligaw segment ng Call Me Papa Jack. Tuwing linggo, 10 p.m. sa TV5. Gising na kayo mga bata. Damon, ano ba? Pwede ba? Ang arte nyo Mamaya sa The Vampire Diaries. Marami tayong kailangan gawin. Natutuwa ako dito sa pagtutulungan nating tatlo. Para mabuksan ang puntod, kailangan natin makita ang journal. Anong mangyayari kung mabubuksan yung puntod at makakawala doon si Catherine? Binibining Catherine? Kausapin natin siya. Ipaliwanag natin ang nararamdaman natin para kay Catherine. Nasisiraan ka na ba? Vampiro siya, Stefan! Halimaw! The Vampire Diaries. Mamaya, 9:30 p.m. sa TV5. Hana, seryoso ka? Totoo ba to? Mukha ba akong nagjo-joke? Bakit? Anong problema? Dahil hindi na kita mahal! Ang balita is that pupunta na daw sila ng kuya niya sa Amerika. Hana! 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 And that was 4 years ago. Math pala yung next class natin, ano? Balita ko super-duper cute daw ng math teacher natin. And I'm your math teacher. Miss, saan ka pupunta? Isabel De Leon, Mr. International 2014, Neil Perez. Wattpad presents My Ex, My Professor. Mamaya 9 p.m. sa TV5. This program is brought to you by Bingo. Kilig sa sweet. Ngayong PBA Mayhem Tuesday sa first game, Barako Bull Energy versus NLEX Road Warriors, 4:15 p.m. At sa second game, Global Port Batang Pier versus San Miguel Beermen, 7 p.m. The 2015 PLDT Home Telpad PBA Commissioners Cup, Tuesday, live on TV5. Simulcast sa Radyo 5 92.3 News FM. PBA Commissioners Cup is brought to you by Petron Blaze 100 Euro 4, Amaya. Kaya ko na! Ready na si Attorney Mel para sagutin ang mga tanong ninyo na may kinalaman sa batas. Ito po ang Libre Legal. Oh, ito na. Jesus Alfaro from Aklan. Nasaan ka? Magandang umaga po, Attorney. Tatanong ko lang po kung pwedeng makahingi po ng protection dahil po sa trabaho ko po. Bakit? Anong trabaho mo? Ano lang po, production worker. Ano? Production worker po. Ano yun? May residente po sa labas ng trabaho ko po na pinagkamalan po ako na ako po yung kaaway niya. Di bali, binabantaan po ako kada uwi ko po, araw-araw. Okay, parang gusto mong humingi ng proteksyon. Kasi parang ang tingin siya. mo, nasa panganib na ang buhay mo. Alam mo, pwede ka mag-apply sa PNP niyan, di ba? Di ba, Colonel, no? Pupunta ka sa PNP at sasalaysay mo lang at kanilang de-determine kung totoo nga ang sinasabi mo at mukhang ang pagkaalam ko dyan, bibigyan siya ng pansamantalang 30 days na proteksyon ng mga mismong polis. Tama ba, Colonel? Ayan, binibigay siya inyo si Bintang. Sa PSPG po, ang may karapatan dyan na i-assess yung threat sa iyo, yung extent. Kung talagang nanganganib ka, bibigyan ka po ng ating kapulisan ng proteksyon hanggang mawala na yung banta sa iyo. Ayun, 30 days ka may protection. Sa 31st day ka papatayin. At least meron kang ano. Sa 30...
30 days, hindi buhay ka. Pero sa 31st yun, punta ka na St. Peter. Alam mo, ang dahil walang alam niyan, ano? Oo nga. Akala nila, takot tayo, mag-anon tayo, ano kayang gagawin natin? Pero talaga may proseso na maaari kang protektahan ng pulis. So dapat inaalam talaga natin kung ano ang ating mga karapatan. Magtanong. Huwag sa kapitbahay. So hindi mo na kailangan ng bodyguard di ba? Nung ako nag-file ng kaso, binigyan nila ako ng pinapili pa nga ako eh. Taroy? Oo, ito gusto ko to matangkad. Ay, ano ba? Hindi, pero totoo binigyan talaga ako ni, si ano pa lang nun eh, si General Espina. Nung nagreklamo ka, nung nag-file ako ng kaso nun eh. Oo, pwede yun. Hindi pwede naman pala. Mabait sila. Gilbert ng Cavite. Gilbert de Leon ng Cavite. Parang aling tumatawag. Kala ko sino Gilbert. Nasa telepono siya. Nang tanong mo kay attorney. Attorney Mel, ang tatanong ko lang po kung ano po kaso po ng ate ko sa passport po. Okay. Dahil po yung passport po ng ate ko, lagi po nadidelay. Hingi pa po ng 5,000 po tungkol ko sa passport. Ano pong gagawin ko po para matulungan ko ang aking kapatid? Ibig sabihin mo, merong isang impostor na ginagamit ang pangalan ng ate mo sa isang passport. Tama ba yon? Apo, Atty. Kasi parang iniisip ko po dahil po nakagastos na po ng ate ko 30,000 tungkol sa passport po. Passport. So, kapangalan. Kapangalan. Tapos yung kapangalan niya, may kaso. Tapos parang, yun nga, naho-hold lagi yung passport niya. Ay, ang importante dyan, identity lang yan. So, magbibigay ka ng mga katibayan na patunayan mo ang identity ng kapatid mo ba yan? Let's say, birth certificate. Diba? Yung mga lisensya, yung SSS, siguro GSIS, lahat ng mga bagay na makapagtutukoy ng identity, ibigay nyo sa DFA. At saka siguro pwede kumuha siya ng yung atin niya ng NBI clearance para pag hindi, clear ako please. Tapos sa NBI, meron din siya kapangalan. Malamang. Na mas malaki pa kaso. Malamang. Yan ang talagang malas. Thank you, Gilbert. Ako sana nakatulong. Pero alamin mo pa kung anong pwede niyong gawin. Maraming salamat po. Sino na Arnel susunod? Raymart! Ulanday from Novaliches. Ano yan? Attorney Mel, may tatanong lang po ako kasi kada po magre-renew po ako ng NBI. Lalo naman po, kung kailangan ko, lagi po akong may hit kada kukuha po ako ng NBI. Ibig sabihin mo, yung NBI clearance parating may hit. Na ibig sabihin na parang may lumalabas na kaso mo, pero hindi mo naman kaso. Kasi kapangalan mo. Ganon, ano? So, ang gagawin mo dyan, pumunta ka na lang doon sa korte, pa-certify through kami mo lahat ng polio doon, yung expediente na tawag nila. Sa bagay naman, meron mga litrato doon eh. May mga piano, litrato ng akusado. Dalhin mo sa NBI at sabihin mo, ito talaga ho yung tinutukoy niyong may kaso na nakalagay dyan sa NBI clearance ko. Tatanggalin nila yon. Wala na yung hit. Talaga mag-abala ka na kasi kung di palagi ka mahihirapan. Totoo yan. Sa NBI ba, attorney, pwede niyang tanungin ang informasyon tungkol doon sa pangalan din na yon? Para alam niya. Piniperwisyo ka niya buhay mo para alam mo rin. Malalaman niya lang kung ano yung nakalagay sa NBI clearance niya kasi may hit May criminal case number. Diba? Yun ang puntahan niya. At kunin niya yung folder at pakita niya sa... Actually, in fact, my brother-in-law, ang pangalan niya, Jose Rivera. So ngayon, tuwing pupunta siya si Orvin. Kachat ko yun. Oo nga. Brother-in-law ko. Okay? Tapos yung tuwing pupunta siya sa ibang bansa, may kapangalan siyang Jose Rivera. Nakakapkapan, ni-hold, kasi nga, kriminal. Oo nga. Nalaman na nga niya na siya, yung Jose Orvin, yung Jose, may tattoo. So sabi niya, eto tingnan nyo na lang ako, wala akong tattoo. Di okay na. Oo, tapos na ang usapan. Teka, una kwento ko na kwento. Ito, yung pasama. Ay, nasama na! Humihinga yan. Naamoy ko na yun. Raymart, salamat sa iyong katanungan. May tsura rin to eh. Si Raymart. Sabi mo, hi. Sige na, lumarga ka na. Saka ba nandun? Puro yero. Bakit ba naman kung pakal? Pati naman yan, hindi napakialaman mo. Kinukuna, puro yero. Di ba na kumuha na may puno. Maganda. Gusto mo parang background na maganda. May problema na nga siya sa NBI clearance niya. Kayo. Gusto niyo ba malaman ang sinasabi ng batas tungkol sa mga legal issues niyo? Ipaalam niyo yan kay Attorney Mel. Ito po ang gawin niyo.
Para sa inyong mga tanong na legal, maaaring tumawag sa 697-9943 tuwing Lunes at Biyernes mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon at Miyerkules mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon o mag-email sa solvednasolvtv5@yahoo.com. Maaari rin mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook, Skype, Twitter at Instagram pages. Huwag kalimutang isama sa inyong mensahe o tanong ang hashtag LibreLegalTV5 o hashtag SolvedNaSolvedTV5. Thank you, John. Thank you, Colonel, sa inyong pagtulong. At sana nakatulong kami sa inyo. Naku, mga kapatid natin dito sa studio, maraming salamat din sa inyo at sa lahat ng kapatid natin sa buong mundo. Ako po, si Jelly de Belen. Muntik mo naman akong tamaan doon sa buong mundo. Thank you rin sa mga kapatid natin abroad na napapanood tayo via Kapatid TV5. Pwede niyo po kaming i-tweet, email at i-message sa Facebook. Ha? Don't forget the hashtag SolvedNaSolvedTV5. Ako po si... Arnel Ignacio. At ako naman po si Attorney Mel Santa Maria. Ito ang programa, ang misyon ay maghanap ng solusyon. Kaya tutok na po kayo sa amin sapagkat dito kayo'y siguradong Solved na Solved! Our caps, we gave our cheers. We took some pictures, we'll keep for years. We said our goodbyes as we cried some tears. Now I've got moments and souvenirs. I'll always remember graduation day and you. The crazy and funny things we did, I remember too. I'll have them all in my heart forever through. I'll always remember graduation day and you. Let's celebrate, let's be happy. Let's add more moments of you and me. Our graduation day is not yet through. It's a long story of me and you. I'll always remember graduation day and you. The crazy and funny things we did, I remember too. I'll have them all in my heart forever through. I'll always remember graduation day and you. I'll always remember graduation day and you. The crazy and funny things we did, I remember too. I'll have them all in my heart forever through. I'll always remember graduation day and you. I'll always remember graduation day and you.
good day. And of course, you are watching Sangguniang Monitor. Thank you. Yes, magandang umaga. Olongga po, ito po ang inyong lingkod, Edic Piano, at araw ng Martes ngayon, araw ng Sangguniang Monitor. So magandang umaga po sa mga ating mga suki dito sa Sangguniang Monitor. Maya-maya lang ay makakasama natin si Kagawad Tet Marsan, ang aking friendship, at meron po tayong mahalagang bisita ngayong umaga dito sa ating studio. At yung pong mga nakikinig sa atin na merong mga problema sa OEDC ay pwede nyo po kaming tawagan o mag-text kayo sa Globe number po ay 0917-421-3446 at sa Smart naman ay pwede po kayong mag-text sa 0939-939-8428. Ayan po, maya-maya lang ay darating at makakasama na natin ang ating friendship, Tet Marzan. Ayan, siguro wag na tayo magpatumpik-tumpik pa at magsimula na agad tayo, no? Sa ating mga panauhin ngayong umaga po. Nandito po ngayong umaga mula sa representative ng Olongapo Electric Distribution Company, ang OEDC, si Sir Jerome Bael, Head Finance and Admin, si Brian Benedicto, ang Head ng Customer Service, si Dorothy Agarin, ng Customer and Community Relations Officer, si RJ Villanueva, System Planning and Substation Department, at si Jonas Bongo, System Loss Reduction Project. Ayan po, sila po ang mga panauhin natin ngayong umaga at go na tayo, no? Para diretsahan na. Ano na po ba ang update, Engineer RJ? Ano po ba ang update ngayon sa OEDC? Ano na po yung mga natapos na at ilang percent pa yung mga dapat tapusin at sa wakas magiging maayos na ang sistema ng pagkukuryente dito sa lungsod ng Olongapo. Engineer? Good morning. Engineer, paki-open lang yung ating mikropono para marinig tayo. Hello. Ayan. Hello. Sige, Engineer, yung morning. update po natin sa mga projects ng OEDC. So ito po yung mga projects ng OEDC na natapos na. Supposed to be, dire-diretso po to. Yes. Yung unang-una po is yung upgrading ng 4.16 kV natin primary line na nagtatraverse po before dito sa may Rizal Avenue going to Caltex. Ito po yung nag-susupply dito sa may most commercial area. Okay. Ito pong sistema na to, 4.16 kV is makaluma na po. So, pre-provide pa po to ng Amerikano. So, ito po yung unang-unang in-improve namin kasi dito po, itong sistema na to ang nakita po namin na nagbibigay ng karamihan ng system loss in terms of technical. So, 100% ano na po to, finish, na-convert na po natin siya ng 13.8 kV. So, pag in-update po natin yung system natin sa 4.16 kV, then papalitan din po natin yung transformer. Okay. So yung transformer po from projected forecast up to 10 years. So nakapag-project po kami ng ang needed po ng Olongapo City sa mga upcoming loads, then sa mga commercial na itatayo within the city. So napag-conclude po kami na i-replace yung existing 5 MVA 4.16 kV na transformer into 20 kVA. Oo, so tapos na po yan ngayon lahat. Yes, sir. Actually, na-energize na namin yung 20 MVA namin last June 2014. So, ito na po ang nagsusupply ngayon dito sa my most commercial area. Then, yung mga big loads po natin. Then, yung mga rehabilitation ng backbone, alam naman po natin na before, yung mga existing line, existing backbone po natin is assorted lines because of the government. So, hindi po siya accurate na iisang linya lang. Kung hindi po, dugtong-dugtong siya. So, ngayon, lahat po ng mga existing backbone, pinalitan na po natin ng mga malalaking wires. Okay. Mga kable. Hindi lang po wires, pati po yung mga existing wooden poles na makaluma. Then, yung mga accessories po, pinapalitan na po namin as may target, nasa 80% na po na accomplish yung mga pagpapalit ng backbone. Oo, so malaki-laking porsyento na yan, yes, Engineer. yes, 80%. Sir. Oo. Ito din po yung ginagamit namin ngayon para pag switching ng load. I mean by switching yung N-1
contingency plan. Ano po ba ito? In case na halimbawa po mawala tayo ng supply sa isang feeder or isang substation, meron po kaming i-replace or pamalit pang-connecta sa isang substation na manggagaling po dito. For example po, before yung Barreto line po natin, nanggagaling po siya sa may Cali substation natin. Before, pag nasira po yung linya na yon, or rather may mga troubles na nangyari, hindi po natin siya maiko-connect into other line. So, ang gagawin po natin, hihintayin po natin magawa yung trouble doon bago siya magka-power. So, ngayon po, nilagyan na po namin siya ng alternate route. So, in case na mag-failure doon sa substation na yon, makakakuha po na tayo ng alternate supply came from other substation. So, yun po yung project namin ngayon. Ginagawa po naming network, yung Olongapo City, which is pag hinawala yung isang substation, meron po kaming automatic na pamalit came from other substation. Okay, oo. Then, yung mga upcoming projects namin is yung NGCP second metering kasi as of now, iisa lang po yung metering natin facilities ng Olongapo City, which is pag nasira din po yun or may mga major problems na nangyari po yun, so wala rin po tayong alternate source came from the NGCP. So yun po ang mga proposal project namin. So by first week of April, mag-i-start na po kami para at least may N-1 contingency din po kami or dalawa rin po yung supply natin ng City of Olongapo from the NGCP. So, yun po yung Engineer mga... RJ, kung yung sinabi mo kanina, kung 80% na yung na-accomplish ng OEDC, no? Tungkol sa mga, yun nga, pagsasaayos ng ating linya ng ilaw, kuryente, yung another 20% engineer, yung timeline nito, mga kailan matatapos itong the other 20%? The 80% ay referring to the backbone lang po, backbone itself. Okay. So, yung mga other lateral lines po natin, so medyo madami pa. Kasi ngayon nagpo-focus lang po muna kami sa backbone. Okay. Kasi itong backbone na to, siya yung magbibigay ng network or supply sa buong system. So yung mga lateral points po natin, medyo marami pa. As of now, meron po kaming as of 2015, so ang company nagbigay na po ng sa amin, advice na mag-create kami ng interruption once a week na lang kasi before every Wednesday saka Saturday, pero ngayon po once na lang in minimal time na lang once po. a week na lang yung Yes. nagiging mga brownouts Yes. natin. Yun yung magandang balita saka in minimal time na po kasi minimal time, naka-prepare naman na po yung linya natin for transferring. Meaning pag sinabi mong minimal time, mga ilang oras o yung hindi the usual average ng pagpatay ng kuryente? Meron din pong maapektuhan ng 5 to 8, mga 10 hours. Pero na lang po, kumbaga sa isang lateral, straight na lang po siya. Hindi na yung buong portion. Kasi before, pag nag-interrupt kami ng kuryente or pag nagpatay kami ng power, buong feeder. For example, sa buong feeder, ang sinusupply ng buong feeder is, for example, yung feeder 2 natin, yung buong Banikain, buong West Tapinak and portion of East Tapinak. So, yun po ang maapektuhan. So, ngayon po, may switching N-1 contingency na po tayo na tinatawag. So, for example, may gagawin po kami or i-rehab kami sa isang lugar, yung na lang po, portion na lang po. So, hindi na maapektuhan yung buong feeder. So magandang balita yan. At least nabawasan na yung mga araw na kung pinapatay yung ating kuryente, no? At yung oras ay umikli na. So para sa ating mga kababayan, talagang positive change yan, no, na nangyayari kasi nga alam nyo, malaking issue itong sinasabi natin. Hanggang ngayon ay ini-issue pa rin sa politika itong pagbibenta ng ating PUD sa OEDC. Pero ngayon nakikita naman natin yung development at nagiging maayos na, no? Katulad sa amin doon sa Bigonia, Santa Rita, nandoon ako mismo nung kinakabit yung mga kuryente doon at nakita naman natin na maayos talaga yung pagkakabit. Ngayon nga lang merong mga ibang photo sa Facebook na merong ibang mga lugar katulad sa Barreto, merong isang photo doon na parang salasalabat, parang web daw ng yung pagkakabit ng mga nung mga linya, no? Sino bang pwedeng sumagot dito? Like yung mga photo, siguro aware kayo doon kasi parati naman sino po yung nag-update sa inyo sa Facebook? Yes, Engineer Jonas, pwede mo bang masagot to? Yung mga pictures, hindi lang yung sa Barreto parang meron pang ibang lugar na pinipicturean nila mismo doon sa bubungan ng mga bahay at
para daw cobwebs yung yung pagkakabit ng mga linya ng kuryente. Yes, Engineer. Yes, good morning, Kagawad. Yes, Engineer Jonas Bongo ng System Loss Reduction Project. Ano? Yes, good morning, Kagawad, good morning lalo na sa mga listeners natin. Yes. So, about that, Kagawad, actually, mayroon na kaming natanggap dyan na mga problema about sa labat na mga load side wire. Actually, tinatawag natin yan na mga load side wire installation. Kung saan, kinabit, kasi alam naman natin na inilabas na natin yung mga metro doon sa mismong poste. So, tayo yung nag-provide ng mga load side wire. So, tayo yung nag-install. Pero, yun nga, may mga problema sa mga ibang contractor natin which is hindi nasunod yung standard natin. So, that is why, ongoing yung mga correction natin. Sinusunod natin yung mayroon tayong mayroon tayong crew ngayon na sila yung mga quality inspector natin na sinusunod yung mga product or mga output ng mga contractor natin na para maisaayos at masunod yung standard na installation ng mga pagkabit ng mga load side pole at saka yung mga wire natin. Sige, Engineer, siguro bago natin ituloy yung ating mga tanong kay Engineer, gusto lang po natin i-acknowledge ang pagdating ng aking friendship dito sa studio. Friendship Tet Marzan. Ayan, bati ka muna, Friendship. Ayan, good morning po. Good afternoon na pala sa lahat ng ating mga nanonood sa TV22 at mga nakikinig sa DWGO 1008 kHz AM. So magandang tanghali po at syempre salamat sa OEDC dahil po kayo po ay nakapunta dito sa 5th floor, di ba? Yes, at napagbigyan yung ating kahilingan. Oo nga. Kasi maraming sa ating mga kababayan nga ang nagtatanong tungkol sa OEDC. So, habang nandito pa po sila, mag-text lang po kayo ng inyong mga katanungan para maitanong natin sa kanila. At bago magpatuloy, Friendship, gusto ko lang sabihin din na marami pong salamat dahil unang-una, yung ating mga schools, lalo na sa NUCAB, alam mo ba, Friendship, nung last year or ilang years ago pa, tuwing graduation, recognition, lagi silang nangihiram ng transformer. Dahil nga, nagpa-fluctuate. Pero this time, ay hindi na sila nangihiram ng mga transformer. So, isa yan sa mga improvement na dapat ma-realize ng ating mga kababayan sa Olongapo, di ba? Yes, Friendship. At yun na nga, yung kanina pinag-uusapan namin, talagang marami nang naayos ang OEDC at nagpapasalamat nga tayo dito sa mga development na nangyayari dito sa ating lungsod. At ito naman, tanong ng ating mga kababayan, kumusta naman ang mga illegal connection? Sino po pwedeng sumagot sa ating mga representative dito sa OEDC? Engineer Jonas, baka pwede mong masagot to. System Loss Reduction Project Head ng OEDC. Yes, Kagawad. Unang-unang, Kagawad, is yung system loss natin, which is ako yung in charge sa project na ito. Una-una, before nag-assume yung OEDC, is yung system loss natin is nasa 37%. So, 37%. Yung system loss is ito yung PUD pa. Yes, sa panahon ng PUD. Pero yung allowed lang ng ERC is dapat yung distribution utility is magkaroon ng 8.5% ng system loss. So, ito yung system loss ay composed ng technical at saka non-technical. Pero lumalabas sa yung nakuha namin yung PUD is 37%. Okay. So ilang porsyento na lang ngayon so ngayon, so far? We are proud to see na nakuha natin yung 8.5% in just 1.5 years sa operation namin. So last February, nag-close kami sa revenue namin is 8.16 tayo. 8.16%. So saan nyo i-attribute to, Engineer Jonas? Sa paghigpit ba nung ating mga OEDC personnel na tinututukan talaga itong mga lugar na kung saan? Dahil dito sa mga project natin, isa na yung meter clustering project natin, saka yung mayroon tayong sweeping activities, at saka yung pagmanman sa mga, especially yung mga mountainous areas,
kung saan yan, oo. rampant yung mga illegal connection natin, kagawad. Mahirap i-monitor yan pag yun sa mga kabundukan. Ano? Kaya Oo. 24/7 yung operation namin, kagawad, dito Wow, sa project na to. At kapag ano bang ginagawa kapag nahulihan ng mga illegal connection, ano yung mabilisang ginagawa ng OEDC para Siyempre, mayroon tayong krampatang mga penalties dyan. kinakasuhan ba agad ng OEDC? Sa ngayon, mayroon tayong ongoing, yung hindi talaga makipag-ayos or makipagsitol sa mga pag nahuli sila, yan yung pinopurso namin yung kaso. May kilala ako friendship, nahulihan friendship. sila nagja-jumper. So ngayon ay nakikipag-areglo na sila. Alam ko may penalty po silang babayaran. Bukod doon sa residential, meron pa isa simbahan, 'di ba? Sa taas. Anyway po, ito si Leklek Go na re-elected senior citizen sa Pag-asa. Yun po. Yun tungkol doon sa mga senior citizen, di po ba ay may discount sila? Ilang kilowatt po ba yun? At may tanong lang po kasi dati daw kahit lumampas basta nakapangalan doon sa senior citizen natin, binibigyan pa rin ng discount. Ano po ba yung update sa OEDC tungkol dito? Ayan, siguro si Ma'am Dorothy Agarin, ng Customer and Community Relations Officer ng OEDC, ang pwedeng sumagot nito. Yes, sir. Good morning po, Kagawad morning. Tet and Kagawad Eddie. Yes. Bali, actually, sir, yung senior citizen po kasi implemented naman po sa OEDC. Pero unlike other businesses po na ipe-present lang po yung senior citizen card po nila para makapag-avail ng discount, ang electric utilities po kasi, sir, meron pong sinusunod na regulation. It's under ERC Resolution number 23 series of 2010 na meron po kasi siyang requirement. So dapat po ang mag-a-apply po ng discount is yung registered customer po namin. Siya po mismo yung mag-a-avail ng discount. Then dapat po ang kinokonsumo niya is hindi po tataas ng 100 kilowatt hour per month po. Then meron po kaming mga dapat i-apply po siya sa amin bago po ma-avail yung discount. Okay, so yung mga senior citizen natin, tinatawagan natin friendship na dapat ina-apply muna, no? Yes, sir, yes. Lalo na kung sa kanila nakapangalan nga. Dapat po sila po yung registered customer po. Then 100 kilowatt hour po per month dapat yung kinokonsumo nila and below. So, Ma'am Dorothy, kapag pag 100 and up yung kilowatt hour, hindi na po siya applicable? Ganun po ba? Hindi po siya magiging qualified to avail po yung SC discount po. Then, ito po yung nire-renew po rin siya yearly. Okay. Yes. Anong estimate ng 100 kilowatt per hour? Like, may ref yan? May aircon ba yan? Wala. Walang aircon, ano? Probably, sir, wala po. Kasi ang aircon po, isa po yan sa mataas mag-consume po ng kuryente. Mga ilang kwarto kaya yon? Isang kwarto lang, dalawa at the most. Yung bill po approximately po per month is nasa 900 pesos po. Something like that. So, dapat hiwalay talaga yung metro. Kung may senior citizen sila, ipahiwalay na lang nila, di ba? Tapos, sabi dito, isa pang katanungan po, bakit po after 5 days ng disconnection notice ay pinuputulan na yung mga customers? Nako, ayan, Tama po ba to? Nagtatanong yan. Oo, maraming nagtatanong yan, lalo na dito sa aming program, na yung minsan daw yung mga matatanda, kawawa naman dahil pang ilang, lang daw, parang wala pang 2 buwan, ay napuputulan na yun sa kanila pagkatapos pumipila nga sila sa OEDC. So maraming mga kababayan natin ang nagtatanong dyan sa agarang pagputol daw. Kaya nga pinanawagan namin konting siguro sa OEDC na bigyan natin ng konting sapat na panahon siguro yung ating mga kababayan na medyo nahihirapan dyan. Sino pwede sumagot niyan? Brian? Ayan si Brian Benedicto, Head Customer Services. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Brian. With regards doon po sa disconnection, actually may proseso po kasi yan na sinusunod naman po namin yung regulated po sa amin ng ERC. Sa ERC po kasi 9 days lang po, 9 days after due nung bill niyo po is pwede nang mag-disconnect. Wow. 9 days po yun. 9 days. Yes, sir. And nasa ano po siya, nasa batas naman po siya, which is yung ERC nga po. Sa amin po kasi, sir, ang average cycle po bago kami makapag-disconnect is 16 days. 16, 17 days pa po siya. And before naman po kasi kami mag-disconnect, meron naman pong notice. Notice po na binibigay sa customers po natin
na kung hindi po nila mabayaran, pwede naman po kasing pumunta sa opisina para makipag-arrange. Pero ano po yun, subject po siya sa Face-to-face basis po siya. So yung disconnection notice nyo, dapat ASAP yun? Pag once na natanggap nila yung disconnection notice, dapat mag-report sila sa opisina nyo? Ganun ba yung meron po sila, sir, 48 hours para makipag-arrange po sa amin. Oo. At sir, nagbibigay kayo ng disconnection notice after 1 month or 2 months na hindi sila nakapagbayad? 1 month po. 1 month meron na. Pag nag-due na po yung bill. Okay. Ayun, ano pa ba yung mga problema ng ating mga kababayan pagdating dito sa ating pagkukuryente? Yung the usual friendship, mayroong iba kasi na nagsasabi na masyadong tumaas daw yung kanilang bill, no, kumpara nung panahon ng PUD, at meron namang iba na nagsasabi na bumaba o pareho lang, no? So paano nyo ipapaliwanag ito? Yung dati na PUD na talagang luma yung mga gamit, at ngayon nga na OEDC na ito na supposedly ay modernized na, no? Pero meron pa rin iba, no? Meron mangilan-ngilan lang naman yung na sinabi nila na tumaas yung kanilang bayad, yung bill nila sa kuryente as compared nung panahon ng PUD. Pero meron din nagsasabi na bumaba, ha. Meron ganon, may mga na nakakausap kami na ganon, na bumaba o di kaya pareho rin. So how will you attribute this yung mga ganitong pangyayari? Yes, Kagawad. Meron po kami na-encounter na mga ganyang cases po na nagkiklaim po na yung iba po tumaas nga po, then yung iba bumaba. Unang-una po kasi, Kagawad, kung pag-uusapan po natin yung distribution rate po ng OEDC, nung nakuha po namin ang franchise from PUD, ang distribution rate po namin is nag-remain po sa 0.60 per kilowatt hour po. Hindi po siya tumaas. Okay. Ngayon po, siguro po ang isang reason po dito is yung pagpapalit po namin ng digital meters po. Kasi we assure naman po na yung digital meters po is accurate. Kasi meron po itong ERC seal. Yung ERC seal po kasi, ibinibigay po yun ng ERC sa mga meters po namin. Parang proof po siya na yung bawat metro po na ini-install namin is nakapasa po sa test. Calibration test po ng ERC. So, yun po. Siguro before po, while using po yung dating meters po, medyo hindi po accurate. Depende, yes po. And speaking of meters, yung iba kasi, ano bang talagang patakaran ng OEDC rito? Yung ibang meron na dating mga metro, sinasabi nila, kinukuha daw ng OEDC at hindi na ibinabalik sa kanila. So, paano po yung patakaran ng OEDC dito? Yung mga dating may mga metro na maraming friendship, maraming sa ating mga kababayan ang nagtatanong nga kasi kinuha daw yung kanilang mga metro at hindi na naibalik. May case po bang ganon? Sayang po kasi wala po kasi yung sa billing po namin si Sir Romel Turquesa. Pero ang alam ko po kasi dyan, sir, meron po kasi parang way na parang meter number po yung PUD before na ma-check po kung yung meter po ba yan is owned po ng consumer or owned po ng PUD. Opo. So, once naman PUD po siya, owned ng consumer po, katulad po yung sa amin po yung meter, nasa amin po yung old meters po namin. Pero pag owned po ng PUD, talagang pinupull out po siya. Pinupull out siya Pinupull out at po yung meters. binibigay sa city. Yung sa OEDC. transaction regarding that sa OEDC. OEDC sa inyo na. Tsaka ma'am, yung pag-reading nyo po, ano po ba yun? Kasi may mga metro na talagang naka-lock sa mga matataas na bahay, gano'n. As in, hindi mo talaga mapapasok. So, nagtataka yung iba may reading na kaagad. Paano po ba nakukuha yun? Good morning. Good afternoon. Yes, Brian. Regarding po sa reading po natin, doon po sa mga hindi maabot na visual, hindi na visualize po. May tinatawag po kasi tayong averaging, ma'am. Yung konsumo po natin in the past 3 months, ina-average po yun. And kung sa next reading po is okay na po, mabasa po namin yung metro, ina-adjust naman po yun. Kumbaga, ina-average namin next month, pero kung makuha namin yung reading this month,
is ina-adjust naman po namin siya accordingly. Opo. So wala pa po yung sinasabi nila na babarilin lang daw maririd na kahit hindi mo talaga maaabot yung metro. May ganun po ba? Sa ngayon ma'am, wala pa tayong Wala pa yun. Kasi sabi nung isang may bahay doon, hindi naman nila nakikita yung metro, siguro binabaril tapos nakikita na daw, which is mukhang accurate naman daw. Kaya parang sige, tatanong ko sa OEDC. Anyway po, yung isa pa po, yung 110 daw, aalisin na po ba? What if may existing po silang 110? Yung regarding naman po sa 110 connections po kasi, under this SOR po kasi Article 1.7.9 po, ang isang distribution utility po dapat mag-maintain lang ng isang standard nominal voltage. And di ba po, usual dito po sa Philippines, 230 po yung voltage na in-adopt ng OEDC. Kasi ang main reason po kasi dito, kasi yung for safety reasons po. It's unsafe po kasi kung mag-maintain tayo ng dalawang magkaibang voltahe. Kasi kung halimbawa po, yung pong lines po, dapat kapag may magkaiba po yung voltage, minamaintain natin na voltage, kailangan po itag po natin yan. So what if kung hindi po na-itag properly? So hindi lang po sa OEDC yung magiging damage, kundi pati sa customers mismo. Then expensive din po kasi kung mag-maintain ng isang DU ng dalawang voltage po. So yun po yung reason behind that. So there's a probability po na maalis na yung 110 sa atin. Yes. So may timeline po ba kayo nito? Sa ngayon po, wala pa naman po kami na totally na talagang inaalis na namin yung 110 unless kapag dumaan po sa clustering. Pagka inaayos na po yung line nila, dun po. Apo. Pero ini-inform naman po namin yung customers kasi mahirap naman po kung hindi sila ma-inform. Then pinalitan namin yung voltahe nila is pwede po mag-cause din po ng damage sa kanila. Opo. Isa pa pong tanong from texter, siguro ito nagja-jumper to. Sabi niya, totoo po ba na kapag nagja-jumper ay pwedeng magkasunog? I think, baka malaki yung posibilidad nun, engineer? Yes, kagawad. So, malaking possibility na magkasunog kasi mag-overload yung mga wire nila. Check, kasi yung kuha natin, yung wiring natin, especially yung sa main service entrance natin is naka-design yan based sa contracted load ng customer. So, kung magkaroon siya ng flying connection, bypass connection, kung ano pa yung mga nakadagdag doon sa contracted load niya, may possibility na mag-overload yung wire natin. Okay. Friendship, meron nag-text din. Opo. Oo, sabi niya, kagawad, maganda naman at na-private na ang ating power at nawala na ang mga nagnanakaw ng kuryente at yung alaga system ng PUD dati. Kaya malaki ang utang ng PUD. Ayun, totoo naman yun. Noong panahon ng PUD, talagang marami. Yung yung mga under the table dyan na fix rate nga yung kaya hopefully yun yung isa sa mga naayos ng Speaking ating of that, friendship, may tatanong lang ako. Yes, is it true po ba, kasi may nagbalita lang sa akin na may mga dating PUD kayo na parang nahuli na nagja-jumper din? Mahirap ata silang mag-comment dyan. So meron. Yes lang or no po? Yes or no? Mahirap may gano'n. Sa reaction nila, it's a yes. Oo nga kahit di nyo nasagutin, sige. Yung isa may tanong kaya lang sa Zameco. Hindi pa siguro invite din natin sa Zameco dito, no? Kay Jerome. Head of Finance and Admin. So nag-apply na ba kayo ng increase sa bayad ng kuryente? Parang if I remember, friendship sa Sangguniang Panglungsod, nakatanggap tayo ng parang isang proposal na may plano ang OEDC na mag-increase eventually. Can you confirm this? Good morning. Good afternoon po. Currently, yung current application ng OEDC is on its capital expenditures. So yun yung nag-a-apply kami para maaprubahan yung mga projects namin. Okay. Na gagawin sa dito sa Olonga po. Oo. So kanino niyo to ina-apply? Ina-apply namin po sa ERC. Sa ERC, oo. And may kasi na-inform niyo ang city. Opo. Due process kasi yun. Okay. Dadaan muna dito sa city yung information na may application kami sa ERC on
capital expenditures. And of course, sa near future, as business may possibility na rate increase, apply for rate increase. Pero may proseso 'yon. May proseso 'yon. So ngayon po wala pang rate increase ngayon. Wala pa this year. Medyo matatagalan pa siguro yan. Hopefully. Pero kumusta ang financial status ng OEDC ngayon? Mas marami ba yung lumalabas na pera kaysa yung pumapasok since nasa stage kayo na inaayos niyo yung inyong system To be honest talaga, yung company is not yet in a positive. May mga capital infusion pa galing sa mother company, and yun, as of this hindi pa talaga at float yung company namin. Okay, so when do you expect na na maging maayos na yung financial standing ng OEDC? Sa projection namin nasa 2017. 2017. 2017. So, between now and 2017, talagang marami pang tuloy-tuloy pa. Sabi nyo nga, 20% pa yung hindi yung kailangan isaayos, So, pagdating sa ganyan, talagang lalabas ang pera ng kumpanya. Ina-expect naman yan ng OEDC. Palagay ko. Ulitin lang natin, friendship, kasi may nag-text na naman kung bakit daw ang bilis magputol. Sa ERC po ay 9 days after the due date ay pwede nang magputol. So, tingnan nyo po yung due date nyo at saka yung pagpunta ng OEDC para magputol. Kung may 9 days na po, yan po ay allowed sa batas ayon sa ERC, di ba po? So yun, linawin lang natin, marami nagre-react doon. Ito pa, isa pang text. Tama po, yung metro kinukuha yung luma, pati po yung wire. Pag nagpalit, tinatangay din. Tama ba ito, na engineer? So kinukuha yung mga lumang metro, at OEDC ang kumukuha nito, pati daw yung mga wires. Yun nga sinasabi ni Ma'am Dorothy kanina kagawad is yung mga metro natin is may customer-owned at saka yung PUD-owned meters. So yung PUD-owned meters is kinukuha namin yan. Pero yung customer-owned meters is pina-receive namin binabalik namin sa kanya. So pina-acknowledge namin sa job order. Okay. Na binigay. So I'm just curious, anong ginagawa ng PUD sa mga old meters na yan na kinokollect nyo? Yung mga PUD meters na yan na kinokollect nyo sa ating mga mamamayan, anong ginagawa po doon sa mga old meters? Actually, for disposal, naka-imbak lang, naka-imbak yan ngayon sa warehouse namin, yung mga PUD meters. Subject for disposal siya, kagawad. Pero naibibenta rin yun, yung mga old meters? Pwede din. Pero yung tanong kanina sa texter natin is yung about yung wire na kinukuha. Ayun. Hindi naman namin kinukuha yung wire. Dinugtungan lang namin kung saan hanggang saan yung, halimbawa, yung metro namin pinababa doon sa eskinita. So, dinugtungan pa nga namin. Yung lumang wire nila is dinugtungan, hindi namin kinukuha. Dinugtungan so yun, malinaw yun. Hindi yung meter lang, yung PUD meter lang ang kinukuha nyo at hindi kasama yung wires. Lahat ng mga existing na customer kagawad is hindi kami nagsisingil sa wire, kundi free yan sa wire na dugtong namin. Okay. Friendship, may nag-text lang from 7598. Bakit po kaya minsan yung OEDC, minsan disconnection job agad kahit wala pa po yung disconnection letter? Oy, may ganun ba? Oo nga. Oo, dapat medyo ata yan. Sige, pakisagot. Kagawad, with regards po doon, kasama po kasi sa process namin yung pagbigay ng disconnection notice. Nasa batas din po yan na bago magputol ang DU is dapat merong disconnection notice. Ang system po kasi baka may possibility na hindi na-receive ni customer yung disconnection notice. Possible po kasi na nung time na pumunta si contractor namin is wala pong tao doon sa area or sa bahay nila. Yun po yung, pero meron pong disconnection notice. Required po yan talaga. Okay, oo. So, hindi pwedeng wala. Okay. Tapos po, so linawin lang natin din yung mga bagong aplikante po sa OEDC, kailangan pa po ba ng clearance sa PUD? Clearance na bayad sila sa PUD. Ayun, nga, friendship. May mga pa yan. Actually po kasi, ma'am,
to clarify things po, kasi sa FB rin po kasi yan nag-start yung sa PUD clearance. Ang hinihingi po namin requirement, ang hinihingi po ng OEDC na requirement is electrical permit. Yung electrical permit po, makukuha po ito sa, ang nag-i-issue po nito is OBO, Office of the Building Official, or dito po sa atin is City Engineering po. Okay. So, meron po silang, yung City Engineering, meron silang separate requirement po for electrical permit. So, hindi po kami nagre-require ng PUD clearance sa kahit kanino po namin customer para as requirement po for our new application po. Apo. Last question na friendship, yung tungkol po sa pag-asa na market. Kasi po ang balak doon ay magkaroon ng connection doon sa mismong poste po, 'di ba, per stall? Or ano po ito sa pagsasaayos ng ating mga linya? Sino po yung mga stallholders daw po ba magbabayad nito? Pakilinaw lang po. With regards po doon sa pag-asa market, ma'am, doon sa project na pag-cluster po, yung paglabas ng mga metro, meron po kasing ongoing negotiation pa within sa city, sa OEDC, and of course po dun sa mga stall owners po natin. So, hindi pa po kasi na-finalize po yan. Pero may ongoing negotiation po dun. So, ayun, wala pang final doon. Friendship, meron lang yung ating mga yung technician natin, nagpa-alam lang sa atin na nag-trip daw yung ating yung sa TV, SBC, no? Pero yung diretso tayo sa DWG, so napapakinggan po tayo sa over AM radio, no? So, pwede natin ituloy-tuloy. Friendship, kung may mga tanong pa yung ating mga kababayan with regards to this OEDC. Ito from 041. Ano po ba ang pinaka-highlight ng benefit ng privatization? So, yun. Ako sa tingin ko, personally, ako nasasagot dito. Kung hindi tinake over ng OEDC, malamang kung may mga bagyo man, ay bumagsak na yung mga poste natin. Marami nagrereklamo dati sa OEDC. Kung natatandaan nyo po, lalo na yung kakastart nyo lang, yung mga poste po wala nang laman, ganun. Yung mga tilt na, naka-slant na. So yung mga yon, ilang buwan lang siguro baka bumagsak yung mga yon. So isa ito sa mga nakikita kong talagang benefit ng pag-take over ng OEDC. Opo, tama po kayo, Kagawad, Tet. Bali, isa po yun sa mga benefit dahil na-privatize na po yung electric distribution dito sa Olongapo. And isa pa po dito, yung sa system loss reduction po. Kasi, katulad po nung nabanggit ni Engineer Bongo, ang recoverable amount, percentage or cap lang po na pwede naming i-collect sa customers is 8.5 for system loss. Pero once po na maipababa pa po namin ito, for instance po is 7% or 6%, yun lang po ang i-collect namin sa consumers. So makikinabag din po ang consumers dito. Kaya po tuloy-tuloy po yung anti-filterage program po, yung campaign po namin para mahikayat po yung mga taga-Olongapo na makiisa po sa amin mag-report kung meron po silang alam na mga ganitong gawain po. Then for safety reasons din po. At yung friendship, yung issue sa basura, i-confirm lang natin na ang OEDC ay walang kinalaman sa pagbabayad ng basura ng ating mga mamamayan. Kasi dati, kung alam nyo, yung background nito, yung panahon ng PUD ay nandoon yung bill din ng ating mga kababayan doon sa pagbabayad nila sa basura. Pero this time, dahil na-privatize na ito, ay wala na po yun. No? Walang kinalaman ang OEDC ngayon sa mga bayarin sa basura. Tama? Definitely po, wala po. Pero nakipagkasunduan nga ba kayo sa city na merong ganon before na kasi ngayon yung lalo na yung mga may business, no, para masingil nila yung bayad sa sinasabi nila na kailangan magkumuha ng permit muna or may ganun bang sa OED? Wala so wala totally walang kinalaman ang pagdating sa usapin sa basura, walang kinalaman ang OEDC ngayon. Tama? Wala po. Ayun, sige, maliwanag 'yon, friendship. Ayun. Ako, friendship, may katanungan. Kasi doon sa national issues natin tungkol sa kuryente, magkakaroon ng rotating brownout. So, ina-expect din po ba natin ito, lalo na dito sa Olongapo? Mga ilang oras po. Actually, nag-rotating brownout naman na talaga. Yung ibig sabihin po ay madadagdagan pa po ba yung oras din para sa ating mga kababayan sa Olongapo?
So, yung rotating brownout po kasi ang nag-decide po niyan is yung NGCP. Kung paano po nila i-distribute yun sa mga DUs. So far po, wala pa po tayong natatanggap notice came from them. Pero po, maghanda na rin po tayo talagang this summer, target po talaga nila na kukulangin yung demand. Especially dito sa Luzon, kukulangin po yung demand. So, anytime po, magkakaroon po tayo ng rotating brownout. So, i-advertise naman nila yan po sa national TV. At the same time, pag in-inform nila kami, magbibigay rin po kami ng mga mga notice sa mga laan para at least malaman din po ng mga ng consumers. Pero like hindi ba yung OEDC kapag may nanggaling na sa NGCP yung magkakaroon ng rotating brownout. Yes. Talagang wala na magagawa ang OEDC doon o kahit Wala. paano ay Kasi po ang distribution po, umaasa lang po kami sa nagta-transmit sa amin. Umaasa lang po kami sa nagdi-distribute ng power sa amin. So kung may kakulangan po sa demand or supply, ang nagdi-decide po doon is yung transmission line. So sila po yung nagsasabi sa amin na this time kulang tayo ng ganitong supply, so magi-interrupt kami. So kami naman si DU, kami ang magdi-decide. For example, magkulang ng 10 megawatt demand, so kami naman po ang magbabawas dito sa DU. So kami naman po ang mag-turn off ng mga feeders namin para maibigay naman po yung request nila. Okay, so ayun, wag na tayo magreklamo. Ibig sabihin ng kapag nanggaling na sa national government, yung sinasabi nilang magkakaroon ng rotating brown. At paghanda na lang natin, siguro yun yung pinakamabuting gagawin. Tama po, kagawad. Ayun, so may mga tanong pa, Friendship? Opo, dito lang sa Iram Daycare Center daw. Meron po bang bayad ang ilaw? Kasi inaano daw sila, nagbabayad daw sila ng 250. Kasama daw doon yung bill ng ilaw sa daycare center ng Iram. Oo, kasi nung panahon ng Kasi PUD, mga dyan tayo hindi nagbabayad lahat yan. Yung mga daycare center, yung mga health centers, schools, no, yung mga police station, lahat yan ay hindi nagbabayad ng kanilang mga konsumo sa kuryente. Pero this time na na-privatize na yan, so paano sasagutin ito ng OEDC? Actually, kagawad, lahat po ng establishments ngayon, regardless po kung commercial po siya, government-owned po siya, is kailangan magbayad. Yun po talaga yung ano po natin, yung patakaran po. And para po kasi ma-continue namin yung pag-improve ng mga sistema namin, kailangan din namin ma-return yung investment sa amin. So, yun po so itong mga centers na to, like yung mga daycare centers, may kanya-kanyang metro yan sila? Meron, sir. Meron po. Yun yung maliwanag, Friendship. Once na may metro sila, kailangan bayaran nila kung ano yung nakonsumo nila doon. I-clarify ko lang po regarding doon sa amount. Labas po kami dyan kung meron. Sa amin po yung kung ano lang po yung nasa yung metro. Bill, yes, yun lang po yung half. Kasi nagbabayad yata sila 250 monthly, dati 150. So parang ang sinabi, dahil daw nagtaas ang bill nila sa kuryente. Saan sila nagbabayad, Friendship? Sa barangay? Sa daycare center mismo. Yung daycare mismo ang nagbabayad sa OEDC. So sabi dito, bakit po yung mga ibang inaayos ng OEDC, hindi po nila inaayos yung mga kable? May posibilidad pong masunog yung bahay namin. Yun yung sinabi ko kanina, no? Yung parang mga cobweb. So, again, engineer, paano nyo, yung iba daw, natatakot, baka magkasunog-sunog yung kanilang bahay dahil hindi maaayos yung, yung mga wirings na ikinabit ng OEDC. Yun nga, inuulit ko nung sinasabi na mayroon na kaming crew dyan na binabalikan yung output ng mga contractor natin kasi meron tayong mga kinalat ngayon ng mga quality inspector para lang doon sa output ng contractor. So kung may pagkakamali yung contractor, dapat iaayos nila ng mabuti. So nabalikan na kaya yung sa Barreto din? Kasi may pinost po yung kapitan ng Barreto dati, si Cap G. Baloy. Parang sampayan daw po. Ayun, sana ay nabalikan na rin ng OEDC kasi masyadong mababa yata yung
Anyway, yun, friendship okay na. Ayun, oo. So, ayan, meron pang ano ba yung sa dulo dito kanina itatanong ko. But anyway, sige friendship, kung meron pang mga tanong diyan sa text mo. Okay na, ayaw na nilang mag-comment. Ayun, sandali lang ha. Meron akong isang importanteng katanungan sa OEDC. Pero bago yan siguro, ito naman sa Transpo lang, basahin ko na rin na. From 580, good day yan po. Matagal na daw pong problema dito sa Kabala ng mahirap na pagsakay papuntang bayan. Dahil sa pangit na sistema, sana payagan ng ibang sasakyan na mag-pick up ng pasahero dahil hindi naman kayang i-accommodate ng authorized jeepney ang mga pasahero kasi laging puno. Kaya marami tuloy ang nalilate sa work at school. Sana gawan nyo naman ng aksyon. Salamat po. Ayan, from 580 yan, tungkol sa mga utilities naman sa Transpo ng Kabalan. Okay. Ito, kagawad yung tanong ko, yung tungkol sa social responsibility ng OEDC na sana, marami kasi nagre-request yung maglagay daw ng ilaw sa mga poste no? Magkano ba per poste yung kung maglalagay doon ng ilaw? Hindi ba pwedeng sagutin ng OEDC ito? Yes, Ma'am Dorothy. Sir, actually po, ibang-iba po kasi ang DU pagdating sa ganyan. Katulad po nung sinasabi ko sa social media po, meron po kasing tinatawag na cross-subsidy, which is ang DUs po, lalo kung merong negative effect. Kasi po, hindi po, alam naman po natin na ang company po, ang binebenta po is kuryente. So, if it will cause a negative effect po sa financial status ng company, hindi po talaga ina-allow yan under resolution po. Ngayon po, kung tatanungin naman po regarding sa social responsibility. Yes, sir. Pilit ko pong nire-remind din po sa iba na ang OEDC po kasi nag-start June 2013 lang po. So, magto 2 years pa lang po kami ngayong taon na to. Pero, despite po sa sinabi po ni Sir Jerome po, na hindi pa po positive ang status po ng company namin, meron naman po kaming ginagawang mga certain projects po para sa social responsibility ng OEDC. Katulad po nung last December 16 po, sa Rizal Triangle po, nagkaroon po kami ng medical mission together with ISMEC po. Ang ginawa po namin dito, meron po kaming X-ray and ECG services. Then, meron po kaming medicines, libreng gamot po na ibinigay na unlike sa iba pong medical mission po, ano lang po yun. Kung halimbawa, for 3 days, good for 3 days lang po. Sa amin po, binigay namin yung for 1 week po na gamutan, binigay po namin kompleto yon. Then, meron din po siyang dental. Then, bukod pa po doon, meron po kaming mga certain na binibigay po kasi hindi naman na kasi pag sabi po kasi sa OEDC, hindi naman na po kailangan na enumerate pa po isa-isa lahat ng po ginagawa namin. Pero meron po kaming mga ginagawang mga small contribution po sa community, lalo kung alam po namin nakakatulong din po sa community. So, ayun, alam niyo ba yung nangyari diba sa Barangay Santa Rita? Kasi ang problema namin, sa Barangay Santa Rita po ako at yun nga, naging malaking problema sa Barangay Santa Rita yung mga walang ilaw, yung mga poste doon. Dahil yung kanilang barangay captain, si Cap Jerome Bakay, ay ayaw bayaran yung existing na utang ng Barangay Santa Rita. So, paano po na-solve itong problemang ito? Well, sa ngayon, meron naman mga nalalagyan ng mga poste na may mga ilaw na, pero ganun pa rin, kulang na kulang pa rin. Yung medyo sa kabuuan ng Barangay Santa Rita ay medyo madilim pa rin talaga sa gabi dahil yung mga poste nga ay walang mga ilaw. Actually, kagawad, hindi pa na-finalize po yung negotiation with Barangay Santa Rita with regards doon sa arrears. 2013 pa yung problema na yan. 2013. Kung napapansin niyo po, yung mga siguro may mga street lights po doon, yung mga owners po yan or yung mga
tao mismo, sila po yung naglalagay ng street Yung lights mga, sa kung kanila. sino yung nakatapat doon Yes, sir. sa ano sa poste, no? Anyway, sir, kung ang konsumo lang naman is 23 watts, parang nasa 60 pesos lang naman po 60 yun. pesos. Oo. Yes, sir. Babayaran sa isang buwan 'yon. Yes, sir. On top dun sa bill nila. Well, oo nga. Okay na yan. Yun, anyway, so, friendship, Isa, meron pa? may nagre-request lang daw po na sana bago po tanggalin yung 110 ay massive information campaign dahil yung appliances namin puro 110. Sa ano siguro, information dissemination ng OEDC, no? Yes, Dorothy, Ma'am Dorothy. Yung microphone ba? Nakabukas na? Actually, Kagawad Tet, kung hindi po ako nagkakamali, since 2013 pa naman po, nagbibigay na rin po kami ng notice for that. Then, yun nga po, katulad po ng sinabi ko, bago naman po namin tanggalin and palitan po ng wire, yung 230 connections, 220 connections po yung 110, ini-inform naman po namin yung customers. Ayun. Sige. Ayan, friendship, siguro na tanong na natin yung mga dapat tanongin. Unang-una, maraming salamat sa mga tiga OEDC na pinaunlakan yung ating imbitasyon na magpunta ngayon dito sa studio para magpaliwanag doon sa maraming katanungan ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Olongapo. So maraming salamat sa inyong lahat. Sana hindi ito yung